ready. GMA Weather. Serbisyong totoo ng GMA News. Ang pinakihintay ng lahat, ang ekspertong totoo, ang ating resident meteorologist, si Ginoong Nathaniel Cruz. Mangtani. Mel, tanging public storm warning signal number 1 na lang ang nakataas sa ilang bahagi ng Luzon. Yan nga po ang mga probinsya ng Laguna, Batangas, northern part ng Occidental at Oriental Mindoro, Zambales, Tarlac, Pampanga, Bataan, Bulacan, Rizal, Cavite, Lubang Island, Pangasinan at dito pa rin po sa Metro Manila. Huling namata ng pag-asa ang mata ng Typhoon Glenda, 160 kilometers dyan sa may kanluran ng probinsya ng Zambales. May lakas pa rin itong nasa 140 kilometers per hour malapit sa gitna at bugsong aabot pa rin ng 170 kilometers per hour. Kumikilos ito west-northwest sa bilis na 24 kilometers per hour. At base sa track ng pag-asa, matapos nga yung 4 na beses na paglalandfall nito pagtama sa Kalupaan, isa dyan sa Albay, 2 sa probinsya ng Quezon at yung panghuli dyan sa May Bataan, kumikilos na ito ngayong papalayo, yung bagyong Glenda hanggang sa lumabas na yan ng Philippine Area of Responsibility bukas ng umaga. At kanina, Mel, umabot sa 120 kilometers per hour yung pinakamalakas na hangin na itala ng pag-asa dyan sa kanilang NAIA station. Mangtani, yung lagay na yun ba kaninang umaga, mga banda alas 8, alas 9 yun, ano ha? Nung talagang kalakasan ng hangin. Ibig sabihin ba nun, direktang tinamaan ng bagyo ang Metro Manila, Mangtani? Hindi, Mel. Yung mismong mata ng bagyo ay sa may south ng Metro Manila dumaan. Yan yung sa may probinsya ng Cavite. Pero dahil napakalapit ng mata dito sa Metro Manila, so halos yun na rin yung hangin na naramdaman natin dito, lalong-lalo na yung malapit sa Cavite. Yan yung Las Piñas, yun yung NAIA na kung saan nandun na itala yung 120 kilometers per hour na hangin. Pero ito bang Metro Manila, talagang daanan? Daanan ba yan? Pangkaraniwan ba yung dinadaanan, Mangtani? Yes, pangkaraniwan, Mel, pero hindi pangkaraniwan na tatawid ang bagyo sa buwan ng Hulyo dito sa Metro Manila. Kung titingnan natin, Mel, itong dalawang kulay na ito, ito yung track ng bagyong Siglenda, yung kulay pula, at yung isa, bagyong Milenyo. Natatandaan mo ba yung bagyong Milenyo 2006, Mel? Oo. Yan yung pinakahuling bagyong tumama dito sa atin na halos kasing lakas ni Glenda. So halos 10 taon na ang nakalilipas. Ay, pero itong si Milenyo, September yan, Mel. September yan tumama. Ngayon July pa lamang. Pero ang magandang balita, Mel, mas kakaunti yung casualty na naitala sa ngayon dahil yan sa mas I am ready na tayo ngayon sa mga bagyo. Pero mga kapuso, patuloy pong maging I am ready dahil isa na namang posibleng bagyong inaasahan nating papasok sa PAR bago matapos ang linggo ito. At ito ay base sa wind forecast map ng The Weather Company. So itong sirkulasyon na ito po yung posibleng bagong bagyong papasok sa PAR at yun yung bagyong si Glenda na papunta naman ng southern China. At ayon nga sa Japan Meteorological Agency ay isa na itong tropical depression pero nasa Pacific Ocean pa yan, Mel. At bukas, western section na lamang ng Luzon ang makakaranas sa mga pagulan. Yan yung parang anggi na lamang nung bagyong si Glenda, yung mga may kulay green na yan. At posible naman, Mel, yung thunderstorm dito sa may bahagi ng Mindanao at mahihinang pagulan dito sa Visayas. At dito po sa Metro Manila, asahan pa rin yung mahinang ulan. Bukas yan maghapon, 70% sa umaga hanggang 90% sa gabi. Kaya po dun sa mga may pasok na, baunin pa rin po ang inyong mga payong. At Mel, yan ang latest mula sa GMA Weather. Ako po si Nathaniel Cruz. Magplano para sigurado I am ready. Serbisyong totoo ng GMA News.